Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hot damn right. Ay, good morning. Pasayahin natin ang umaga. Ngayong umaga, piyesta opisyal. Putang ina nyo, naputang ina nyo, nakaputa-putahan kayo ng ina nyo. Putang ina nyo, naputang ina nyo, nakaputa-putahan kayo ng ina nyo. Putang ina nyo, naputang ina nyo, nakaputa-putahan kayo ng ina nyo. Putang ina nyo, naputang ina nyo, nakaputa-putahan kayo ng ina nyo. Ito ba? Ito nga ako, ikaw ba smuggler? Putang inang yan. Yung gano'n, talagang yun ang halap buhay ko nung araw. Kaya naman sa totoo lang Kaya naman ito nung maglubid ng kwento Sa talang aking pagraradyo, hindi ko ginawa yung maglubid ng kwento na nasisirain ko isang tao ng hindi totoo, hindi ko kaya yan. Merong gumagawa niya, pero ako sa sarili ko, hindi ko kayang gawin yun. Walang iya mo sa mga nagraradyo Hindi ko lang binubulgar at wala kang ginagawang katarantaduan putang ina Di miyasa sa putang ina niya, kaya ako minumulat, lagyan niya rin yung putang ina niya. Putang ina dito ilalagay, ililipat dito na putang ina to. Pamel, puso mo! Daragay sa hayop na yan, wala na may bugayan. Binibuild up ko lang yan, yumabang. Kaya lang yung putang ina niya, akala siguro yung ginagawa sa kabila porque binagbigyan na sakal kami rito at natatakot sa kanya na putang ina mo. Trust mo, pinagbibigyan akala siguro lahat ng kawalang yan, ubre. Mangangalap ko ng mga taong matitino. Lumabang ka, gumawa ka ng kawalang yan, kung ilalagyan ka ng mga tao dito, putang ina mo. Talagang gusto yung magkagulo na putang ina ka, veripikadong ikaw na hayop ka. Putang ina mo. Akala mo siguro, dadarag-daragin mo, yung iba, kaya mong daragin na putang ina mo. Akala siguro, lahat kaya niya Kung sa iba, kaya mong putang ina ka, pipili mo. Hindi lahat ng tao kaya mong putang ina mo. Na putang inan to, ano ka? Putang ina mo. Tanong mo ako rito kung kaya akong daragin katulad ng ginagawa mo, putang ina mo. Sobra ka, walang yan itong putang inan to, porque pinagbibigyan. Akala mo siguro, pakikiusapan pa kita. Putang ina mo. Di ba yung salita ko sa inyo? Mahirap din naman ako maglubid na salita. Kung ano yung sinasabi ko, yun ang talagang totoo. Wala silang mayupak sa akin Tsaka ako naman totoong tao Estilo niyan, yung nag-uudyok at nagdidikta sa kanya, tuwan-tuwa sa kanya. Estilo siya pagsasalitin. Siya yung, MC, putulin mo leg ko kung di totoo. Yun yung ang bulong dyan. Putulin mo leg ko kung di totoo. Yun yung ang bulong dyan. Putulin mo leg ko, putulin mo leg ko, putulin mo leg ko, putulin mo leg ko. Di man kaaya-ayang pakinggan ang mga tinig ng mga tao na namamayagpag ang katapangan, kayabangan, kalokohan, at ang pagiging hari sa larangan ng pagraradyo, ay mas kaaya-aya namang malaman ang kinahantungan ng kanilang mga kalokohan. Hindi kaila sa karamihan ang anyo ng mga taong nasa likod ng mga boses na inyong nadinig. Sila ang mga maituturing na mga wagas na mga hunyango sa larangan ng pagraradyo. Tulad mo, Ben Fabian, halos lahat ng nagraradyo, mapa-amaturista at komersyalista, ay namuhi sa'yo. Ben, sa edad mong yan, ikaw sana ang dapat na nagpakita ng kagandahang asal sa mga nagraradyo. Pero ano ang pinakita mong asal? Ano ang mga ginawa mo sa kapwa mo?
Napakadami mong inaway, siniraan at binaboy na tao. Nag-set up ka ng mataas na antena at malakas na radyo upang makilala ka sa malalayong lugar. Pero nagkamali ka, Ben, dahil mas nabisto ng maraming tao ang tunay mong pagkatao. Walang amaturista at komersyalista ang rumespeto sa'yo dahil sa pag-uugali mo. Hindi ka marunong rumespeto sa damdamin ng ibang tao. Bagkus, ang gusto mo ay ikaw ang irespeto ng mga tao. Pero papaano ka irerespeto ng mga tao kung ang alam mo lang ay makipag-away sa radyo at gumawa ng mga mapanirang mga kwento? Hindi ka ba nahihiya sa dalawa mong anak na babae, mga manugang at mga apo mo? Batid ng mga nakakarami na kinukonsinti ka rin ng iyong kawangis na may bahay na si Ellen Fabian, na nahawa na rin sa pag-uugali mo. Ellen Fabian, pumapalakpak ang iyong mga tenga at kamay kapag binabantaan ni Ben ang kanyang mga kaaway, hindi ba? Dahil kapag kaaway ng mister mong si Ben, kaaway mo na din. Napaka-ingrato nyo kasing mag-asawa. Parehas kasi kayong mag-asawa na walang pinagkatandaan. Magkawangis ang inyong pagkatao at pag-uugali. Naway hindi kayo tularan ng dalawa niyong anak na babae at ng mga apo ninyo. Alam kaya ng mga anak, manugang at apo nyo ang mga kabulaanan at kisinungalingan mo? Sa radyo, ubod ka ng walang ya. Pero kapag nasa family gathering kayo, napakabait mo. Di ba't ka-plastic ka ng tawag dyan? Akala ko ba ikaw ay sa totoo lang? Ubod mo rin kasi ng plastic din. Alam mo sa iyong sarili na mali ang ginagawa nila Abdul at Bungal, sige pa rin ang pangunsinti mo sa kanila. Bandang huli, sisisihin mo yung dalawa dahil ikaw ang naiipit. Huwag mo silang sumbatan at sisisihin dahil tuwang-tuwa ka rin sa mga pinaggagawa nila. Dati-rati naluluhod ka sa pagkakabilib kay Abdul. Pero bakit sinisisi mo siya ngayon sa mga kaguluhang nangyayari? At hindi mo madiretsang masisi si Abdul kasi ayaw mo mapahiya sa mga tao. Dahil dati mong kasangga, sinisisi mo na ngayon. Dahil sa kalokohang pinagsaluhan ninyo. Si Double J, ang lulunduan ng sisi. Alam mo namang si Abdul, ang promotor at author ng mga kalokohan sa ere. Hindi mo rin madiretsa si Apple, nakasama mo rin sa mga pagkukomento at pagbibintang sa mga tao na wala man lang kayong pinanghahawakang ebidensya o katibayan. Matagal din ang panahong kinukonsinti mo ang mga kalokohan ni Abdul at Double J. Bakit tila nagbago na ang ihip ng hangin? Hindi mo ba matanggap na si Abdul ang maglalagay sa iyo sa kahihiyaan? Matikas at matigas ka kung magbitaw ng mga salita, pero kinakain mo rin Ben Fabian. Pinapakita mo lang na ikaw ay isang bulaan at sinungaling na matanda. Kinakain mo ang mga sinasabi mo. Madami ang nakarinig sa mga binatawa mong salita na ang tunay na samahan at pagkakaibigan kahit saan humantong ay magkakasama.
Mahilig kang magparinig sa mga nakakurbatang nagraradyo na kung tawagin ay mga lisensyadong amaturista. Lahat ng klase ng pangungutya ginawa mo. Pero bakit kayo nagpa-renew ng amateur license mo, Ben? Ang kapal talaga ng pagmumukha mo na matapos mong bastusin at gawa ng kwento ang asawa ng isang amaturista na taga Cavite, e balak mo pang maging miyembro ng Cavite Ace. Nagdahilan lang ang matandang Ellen na ikaw ay tulog, pero ang totoo ay ikaw ay gising na gising at nakikiramdam. Napakasinungaling niyo talagang mag-asawa. Pag-alis ni PNT sa lugar mo, ay nagbukas agad ng portable si PNT. At nadinig ka pa niyan, ano ito, any station? Nagdahilan lang ang matandang Ellen na ikaw ay tulog, pero ang totoo ay ikaw ay gising na gising at nakikiramdam. Napakasinungaling niya talagang mag-asawa. Pag-alis ni PNT sa lugar mo, ay nagbukas agad ng portable si PNT. Alin ba ang totoo, Ben? Tulog ka nga ba o nagtatago ka sa saya ni Ellen? Bastos na matanda ka, Ben. Matindi ang ginawa mong kabalbalan na pati misis ni PNT idinamay mo at ginawan mo ng kababuyang istorya. Di ba't ang sparring partner mo sa pambabastos sa asawa ni PNT ay si Double J? Ben, mapuputol ang leeg mo kapag itinanggi mo yan. Grabe ang ginawa mong pang-aalipusta at pambabastos sa misis ni Glenn na dating presidente ng Cavite Ace. Baka dumating ang panahon na gawin sa asawa mong si Ellen ang ginawa mo sa mga nakaaway mo sa radyo. Baka hindi mo kayanin. Ano kaya ang mararamdaman mo kung sa asawa mong si Ellen gawin ang mga kabastusang pinaggagawa mo sa kaaway mo sa radyo? Mahilig kang mandamay ng mga taong hindi dapat madamay. Ang tanda-tanda mo na, Ben Fabian, na parang wala kang pinagkatandaan. Meron ka ring 2 anak na babae, Ben. Di pa nawawaglit sa isip at puso ng mga tao ang mga kabastusang pinaggagawa mo. Kung ang mga anak mo na may mga pamilya, gawa ng kabastusan, ano din kaya ang mararamdaman mo? Weather lang yan, Ben Fabian. Tatama rin sa pamilya mo ang karma pagdating ng araw. Kung sino man, ang makakapag-pick sa akin, yung hard evidence, kung sino man yung may pakana ng mga paninirang puri sa akin, magbibigay ako 10,000. Kung sino man, ang makakapag-pick sa akin, yung hard evidence, kung sino man yung may pakana ng mga paninirang puri sa akin, magbibigay ako 10,000. Badong, nakikinig kung na ikaw nakikinig. Pag-komento ka, dapat alamin mo muna. Paano mo nalaman na wala akong kwentang mason, hindi ka naman mason? Magmason ka muna ka, Badong, na ididimanda talaga kita. Siguraduhin mo lang na hindi paninirang puri yan. O ito to naman sinasabi ko talaga magdidimanda ako, hindi kita tinatakot. Sa kanila na yun, pero sinabi ko naman sa kanya, sa kanila, alam naman nila, akin talaga yung jamming device, go ahead. Ayusin lang yan, napaputangin lang yan. Ang oras ko para marami kong utusan, di ba? Ibig sabihin ako utusan mo, para ganun. Para si Abdul to pare. Tinigyan na kita ng jamming device, ikot ko mabaho niyan. Sama ka. Tama daw, siguraduhin mo na lang na ang sasabihin mo, totoo, At baka naman yun paninirang puri lang. Kapag kaya paninirang puri, didimanda kita.
bato yan, magkakaubusan tayo ng pera. Kung sasabihin mo yung halimbawa yung sinasabi mong bahong yan sa amin, siguraduhin mo na alam mo totoo at ikaw ay saksi na nakita mong ginagawa namin. Ganun yun. Dahil kung yan ay paninirang puri, didimanda kita. Taga mo sa bato yan. Magkaubusan tayo ng pera. Basta sabi ko lang, ito lang sasabihin ko sa kanila. Kay Kapadong, ikaw alam ko nakikinig ka rito. Kung ikaw, magsasalita, ang sinasabi mong pasabog tungkol sa amin, siguraduhin mo na totoo na di paninirang puri yan. Kasi kung paninirang puri yan, ididimanda kita. Oo, itaga mo sa bato, ididimanda kita. Pahabaan tayo ng pisik. Oo. Kaya, Kapadong, huwag mo kaming bakbakan. Kasi magkakahabaan tayo kapag ganyan. Sanay kami sa bakbakan. Kung wala ka pa siguro noon, yung mga panahon na nakabakbakan namin yung ibang nagraradyo rito, nasari-sari, mga ibinato sa amin. Correct. Pero, hindi kami basta-basta na nagagapi sa mga ganong bakbakan. Sanay kami sa ganyan. Baka ikaw, Kapadong, hindi ka sanay. Marinig mo na, inaalimura pangalan mo rito sa radyo, baka tumaas ang blood pressure mo ng sagad-sagad. Ayun na yung sinabi ko na doon at patatawag ka rin parang sa NTC. Dito lang ako sa Imus. Ayun, sasama na ako sa ito. Sige, Nepo. Nasa likuran mo ako eh. Ako'y sasama. Oo, sasama tayo doon para magkausap-usap. Maayos, patatawagin sila. Yung mga name drop ko kanina sa phone call. Sa phone conversation namin. Sinabi ko mga pangalan. Patatawag lahat yan. At doon sa NTC tayo mag-usap-usap. Dito sa Imus lang naman. Hindi naman malayo. Go ahead. Bobo ka ba talaga? O nagbabobohan lang, Abdul? Bakit hindi ka ngayon makalutang sa ere? Napahiya ka kasi. Puro palpak ang mga diskarte mo. Hindi mo maderetsya. Na masama ang loob mo kay Ben. Dahil kinontra nung matanda yung diskarte mo. Tama ba, Abdul? Pinasakay mo lang sa bangkang papel si Ben Fabian at pagkatapos ay pinaanod mo rin sa malakas na alon. Ang galing mo, napaikot mo ang matandang hukluban, pero nakakahiya ka. Alam mo ba na lalo mo lang ipinahiya yung matandang hukluban? Bakit hindi audio mo ang inilagay mo sa jamming device sa 406? At bakit boses ni Ben Fabian ang inilagay mo? Hindi ka talaga nag-iisip? O talagang sinadya mo na ipahiya si Ben? May pagkasadista ka rin. Mahilig kang mag-record ng mga audio at ganun kadaming beses. At ganun kadaming beses mo inirecord yung matandang hukluban. At hindi ka na mainutusan ni Ben na takpan mo na yung device ang 406. At lalong hindi niya sinabi na boses niya ang ilagay mo sa device. Nagpunta kayong dalawa ng pendehong si Apo sa NTC Region 4, Bolboc, Batangas para ireklamo si Maglulupa, di ba? Ginamit mo na naman ang pagiging mason mo at pagiging pulis patola ni Apple. Pero hindi umubra ang pagiging reklamador at pagiging mason mo dahil noong hinanapan kayo ng amateur license noong opisyal sa NTC na nakausap ninyo ni Apple. Wala rin kayong maipakitang RLM certificate para masabing kayo ay mga lisensyadong nagraradyo. In short, dahil hindi kayo mga lisensyadong nagraradyo, wala kayong karapatang magsampa ng reklamo. Tama ba, Abdul? Bakit hindi mo na lang sinabi na ikaw ay lisensyadong amateurista at may call sign na DW1SWJ? Natatandaan mo ba, Abdul, na dahil sa kagustuhan at pangarap mo makapagpasikat sa mga lisensyadong amateurista
ay kinapalan mo ang mukha mo na magparehistro sa Hamvention sa Tagaytay? Ang hindi mo alam ay ando ng mga para ma-check kung lehitimo ang mga call sign at kung ano ang club affiliation ng mga taong nagpaparehistro sa Hamvention. Walang DW1 SWJ sa database ng NTC at at yan ang totoo. Ano ang legal na dokumento na may papakita mo na ikaw ay isang lisensyadong amaturista? Bakit kailangan lokohin mo ang NTC at ang Mag-review ka na lang para maging legal na nagraradyo ka. Madali lang ang amateur exam, Abdul. Pero magiging mahirap para sa isang katulad mo na maliit ang utak. Alam mo bang pinag-uusapan ka ng mga tao sa Hamvention sa Tagaytay noong 2009? Di ka kasi nila kilala at kung ikaw ay legal na amateur license holder, dapat kilala ka nila, Abdul. Isa kang talahib na mahilig sa mga iligal. Umasenso ka ba sa buhay mo dahil sa pamimeke ng mga titulo ng mga lupang binili mo? Ang hirap kasi sa'yo Nagmason ka para sa isang negative personal interest. Kuyang, hindi ganyan ng isang mason. At huwag mo sanang gamitin ng mason para magkaroon ka na impluwensya para gamitin sa mga kalokohan mo. Bistado ka na ng mga tao, Abdul. Bakit hindi ka ngayon makalutang sa ere? Bukang bibig mo si NTC Region 4 Director Joselito Lainez kasi kapwa mo mason. Panay ka tawag at reklamo kay Lainez. Di ka ba nahihiya sa kabrad mo na ang laki mong tanga, panay ang sumbong mo sa kanya? Sumbong ka ng sumbong. Wala ka namang amateur o commercial license. Ayaw ka nang harapin ni Kuyang Lito mo. Kasi, ang sabi niya abusado ka na daw. Mahiya ka naman, Kuyang Abdul, sa mga mason na makakaalam ng mga pinagagagawa mong kalokohan sa radyo. Mahilig kang maghamon na magkita kayo ni Kabadong sa opisina ng NTC Batangas para mapag-usapan ninyo ang problema. Noong kinagat ni Kabadong ang hamon mo na magkita kayo sa NTC Batangas, bigla mong binago ang lokasyon. Bigla mong sinabi na sa NTC Imus kayo magkita. Pumunta si Kabadong sa NTC Imus. Pero, nasaan ka, Abdul? Pumunta ka ba? Nagpunta si Kabadong sa NTC Imus na di hamak na mas malayo sa Candelaria, Quezon. Nasaan ka, Kuyang Abdul? Dumating ka ba? Yan ang hirap sa'yo. Wala kang isang salita. Puro ka lang kasi pasiklab, pasikat, papansin, at pahangin. Hindi mo nga kayang idemanda si Kabadong, di ba? Dinakbakan mo ng todo, pero di ka makatiis at makipag-areglo ka. Di mo masalag ang mga upak sa'yo ng mga taga-South kasi totoo naman talaga ang pinag-uusapan nila tungkol sa mga baho ninyong mga taga-406. Mahilig kang magbitaw ng salita na nagbibigay ka ng 10,000 piso kung sino man ang makakapagturo sa iyo kung saan nakalagay ang jamming device na nakatanim sa 406 at 416. Walang makapagturo kasi hindi sila naniniwala sa iyo, Kuyang Abdul. Alam ng mga tao na
May kulani ka sa mga kamay, makunat ka pa sa balat ng kalabaw. Nagpunta naman uli kayo ni Apple sa NTC Region 4 sa Batangas para ireklamo naman si Maglulupa. Ano ang nangyari? Ayaw humarap sa iyo ni Director Laines na umay na kasi sa pagmumukha mo, Kuyang Abdul. Ang laki-laki mong tanga. Wala kang magawa kay Maglulupa, hindi ba? At nag-offer ka ng 10,000 piso para lang matanggalan ng amateur license yung mama. Hindi mo kayang bilhin ng mga taong kinakausap mo. Hindi mo sila masisilaw ng 10,000 piso lang. Ganyan ba kababaw ang pagtingin mo sa kanila? Sa mundong ito, hindi lang pera ang makapagpapasaya sa mga tao. Sa pagpapasiklab mo na walang katotohanan, ay ipinakikita mo kung ano ang pagkatao mo. ₱10,000 ang ibinigay mo sa nabuntis mong yaya ng anak mo na pinalayas ng asawa mong dentista. May kulani ka rin sa kamay, Kuyang Abdul, matapos mong pagparausan at buntisin ang yaya ng anak mo. ₱10,000 lang ang binigay mo, matatatlong taon na yung bata. Pero di mo man lang sinusustentuhan, Kuyang. Aba, makonsensya ka naman, Abdul. Ilang buwan mo din pinagparausan yung yaya ng anak mo. Kung tutuusin, ay may karapatang maghabol yung ina ng bata dahil ikaw ang biological father noon. Akala mo ay hindi malalaman ng sambayanan ang baho ng pagkatao mo, Abdul? Bakit ko alam? Itanong mo kay Madam Aurin kung bakit alam din niya na pilit mong ipinalalaglag yung bata. O, diba? Gulat ka, no? Asa ng konsensya mo, Kuyang? Isa pang kapalpakan ng kayabangan mo, Kuyang Abdul, noong manganak ang isang nagraradyong babae na nabuntisan ng tropa mong si Tasyo. Ihahatid na ng ambulansya sa isang ospital sa Maynila yung kawawang babae dahil litaw na ang ulo ng bata. Pero ano ang ginawa mo? Umepal ka sa ere at sinabihan mo yung mga nag-a-assisting mga nagraradyo na dalhin sa Tagaytay yung pasyente dahil may incubator sa Tagaytay Hospital. Naghintay lang ng napakatagal sa labas ng pintuan ng emergency room yung kawawang pasyente. Tanungin mo kay Ka Eddie kung hindi totoo. Ang masakit ay wala palang incubator ang Tagaytay Hospital na itinuro mo, Kuyang Abdul. Kung may incubator man ang ospital na itinuro mo, baka para lang sa abnoy na katulad mo at hindi para sa mga normal at matitinong tao. Ang hilig-hilig mo kasing pumapel at magpasikat, pero ni singkong buling, wala ka man lang inabot na pangkrudo sa ambulansya pabalik ng Maynila. Iyan ang resulta ng mga kahambugan mo. Wala kang naitulong sa mga taong normal, pero sa mga abnormal na tao, may naitulong ka, tulad ng mga naitulong mo kay Double J. Interesting salita. Ano ang basa mo sa asawa ni Balatenga? Sige, ano mo? Sinasabi ko lang totoo. Kala mo alila hindi pinangain eh. Pwede. Ano ka sikla-sikla katawan? Sila ikaw, Badong. Utang ina mo, Badong, na si Osix. Yung asawa mo si Linang Baboy. Paliguin mo naman.
Titingnan natin ba doon kung si Tito Ben napuntahan mo, iba-ibahin mo si Double J. Iba-ibahin mo to. Putang ina nyo, ikaw Mer, putang ina mo o di Irene, magtulong-tulong kayo, matatanda kayo. Hindi kayo uubra sa akin, magsabay na kayo ng power. Kung si Tito Ben ang bahay nyo, ibahin nyo si Double J. Kung si Tito Ben ang bahay nyo, ibahin nyo si Double J. Kung si Tito Ben ang bahay nyo, ibahin nyo si Double J. Yun naman ang trabaho mo eh. Oo, yun naman ang trabaho mo, kaya nga bibigyan lang ako informasyon eh. Oo, ayun ang kailangan ng anak ko. Pero parang gagawin. Putang ina nyo, matatanda. Sasalubungin ko kayo rito ng palo. Palo, hindi palo. Oo, barel. Ayan lang ang sasabihin ko. Hindi na magayabang. Hindi niya ako kakayanin. Badong Burangos, nandito ka ba, Badong Burangos? Badong Burangos. Inan tong Burangos na to. Putang inan to si Badong Burangos na to. Pangit si Badong. Pasanggulas-anggulas pa. Miski magsuot ka ng mamahalin gamit. Putang ina mo, mukha kang kriminal. Diretong salita. Ano ang basa mo sa asawa ni Balatenga? Sige, ano mo? Sabi ko lang, Chay. Sabi ko lang ito po. Kala mo alila hindi pinakain eh. Pwede. Ano ka sikla-sikla katawa? Badong Burangos. Badong, putang ina mo ba ng bukin ni Lina? Linang baboy, nandiyan ka ba? Badong Burangos. Badong, putang ina mo ba ng bukin ni Lina? Linang baboy, nandiyan ka ba? Badong Burangos. Badong, putang ina mo ba ng bukin ni Lina? Linang baboy, nandiyan ka ba? Ikaw, Double J, matapos kang makatikim ng masasarap na pagkain sa bahay ni Ben, ganun na lamang kung sagot-sagutin mo ang matandang hukluban. Totoo naman na kayong dalawa ni Abdul ang nagpasimula ng mga kalokohan. Kaya lumalim na ang mga kaguluhang nangyari. Ang hirap sa'yo, Double J, ayaw mong napagsasabihan ka. Bakit naman kasi ginamit niyo ni Abdul yung audio ng matandang hukluban sa device na ipinangtakip niyo sa 406? Wala ka ring utang na loob kay Ben Fabian. Matapos kang pakainin at painumin ng alak, kakagatin mo pa yung matanda. Pinakinabangan nyo rin yung matanda, di ba? Magkasama kayo sa mga kabastusang ginawa ninyo sa asawa ni PNT. Darating ang panahon ay mababastos din ang kapatid mong babae na kasama mo ngayon sa bahay ng mommy at daddy mo dyan sa Las Piñas. Huwag naman sana na ikaw ang bumastos at manghalay sa kapatid mong babae. Pero di malabong mangyari yun dahil isa kang drug addict. At kaya pala, nagka-leche-leche ang buhay mo. Dahil hindi mo matanggap ang katotohanang nangyari sa buhay mo na yung naanakan ng babae na dating nagraradyo dating syota ng mortal mong kaaway. Nalalasahan mo ba hanggang sa ngayon ang tamis ng similya ni Carmona Boy? Kain naman, Double J. Mahilig ka pala sa segunda abanteng babae na mataba na, pandak pa. Kung makapintas ka ng tao, wagas. Hindi mo inisip na may kapatid ka ring babae. Hindi mo rin kasi malimutan na nakatikim ka sa kumpare mo ng isang malakas na suntok sa dibdib at 2 kadyot sa tagiliran. Huwag mo nang i-deny yan. At iyan ay naikwento na ni SGT sa ere. Detalyado ang pagkakakwento niya at madaming nakadinig nun. Kaya pinagtatawanan kang mabuti ng mga taong nakakakilala sa'yo. Kahit magpalit-palit ka pa ng pangalan at call sign,
ay hindi na mabubura sa isip ng mga tao ang nangyari sa iyo. Baguhin mo na ang call sign mo. Mas bagay na gamitin mong call sign ngayon, double jokla. Kasi wala kang ngipin sa harap. Ditanggal kabit ba yung ngipin mo, Jonathan Arle? Isang duwag ka, di ba? Di ka makaupak mag-isa sa ere. Kailangang tumawag ka pa sa abnoy mong kumpare na si Abdul. Pati ang uhod ng pangit na si Bruno, iti-text mo para makatandem ka laban kay Francis. Pare-parehas kayong mga abnormal dahil kinagat ninyo si Ben. Wagas ka rin kung makapintas, Mr. Rodolfo Jose. Bagay na bagay sa'yo ang call sign mo na Bruno. Kasi makipot ang sukat ng utak mo, pero hindi singlaki ng ilong mo. Napakaina mong mamintas. Mukha namang tae ng kalabaw ang hilit siya ng pagmumukha mo. Bruno, ulol na itik ang ugali mo. Gaano ba kaganda ang misis mong si Martina? Kung makabintas ka ng asawa ng may asawa, napakawagas. Hoy, utek, maganda ba ang asawa mong teacher-teacheran na si Martina? Pangung-pango rin ang ilong ng anak mong bunsong babae. Kung magmamana sa'yo yun, malamang hindi maliligawan ng anak mo, Bruno. Maaanakan lang yan, pero hindi maliligawan. Pare-parehas kasi kayong may mga yuwing sa ulo, kaya kayo ganyan Naturingan ka pa namang Iglesia ni Cristo. Napakawagas mong mamintas ng tao. Rodolfo Jose, yan ba ang itinuturo sa'yo ng ministro nyo sa General Trias? Hindi ka kasi mukhang tao. Tingnan mo ang hilat siya ng pagmumukha mo. Bruno, alias Utek, sana'y pagmanahin ng 3 mong anak yung pag-uugali mo. Teacher pamanding naturingan ng misis mong si Martina. Iyan ba ang itinuro niya sa mga estudyante niya? Ang mamintas at manlait ng kapwa? Sa totoo lang, sana bago ka mamintas ng tao, tingnan mo muna kung maganda ang lahi mo. Mukha ka namang atsoy. Kaya nga Utek ang alias mo, di ba? At yung misis mo, Bruno, di naman sa pamamintas, mukha siyang atsay. Kaya ka inalis bilang radio operator sa munisipyo ng General Trias dahil masama ang pag-uugali mo. Kaya ka napag-initan sa munisipyo, di ba? Pati mga kasamahan mo sa Kabalikat General Trias, busit sa'yo kasi ulol na itik ang dating mo. Pati si Ben Fabian, pinasasaringan mo na rin. Pinalalabas mo na hindi alam ng matandang hukluban ang mga pinaggagawa niya. Pambihira ka naman, Bruno. Walang atraso sa'yo si Ben Fabian para paringgan mo. Wala kang utang na loob. Mahirap talagang pakisamahan ang mga tulad mo, Bruno, na may dugong aso. Pinapakain ka na nga sa palad, nakuha mo pang mga gat. Kainaman kang tao ka. Basta ayoko na ako'y pinasasaringan. Makakala mo, 30 taon ako sa serbisyo, kaya ako yung mga pasaring-saringa. Pare, hindi niya ako ng kakanain ko yung mga yan. Pinansan niya ako. May mo kay Pare Abdul, pinansan niya ako. May order na ako ng retirement. Go ahead. Magbigay siya ng pinansa akin. Tatrabahuhin ko yung mga yan. Oo
nga eh, pambira. Dapat siya kinakanaan eh. Sa atin eh, no? Ano lang yan, Tito Apple, yung pampakalma. Pag nakakita sila eh, batang banat, yun lang. Pambira yan. Naalala ko yung inabot ko yung portable na antena, putol-putol na pinagintinahan pa. Yung coax kong pantali na lang dapat yun ng mga kambing, napapunta pa sa Taguig. Okay lang, no problem. Go ahead, tayo small time eh. Roger. Ikaw, Apple, hindi ka rin makamove on. Ginagamit mo ang pagkapulis mo, pero di naman umubra. Isang wagas na pagkakamali mo, semplang ka. Mahilig kang mag-ulot at manggatong para palalain ang isang issue para lumaki. Ang dapat mong ayusin ay ang buhay ninyo ni Elsa. Alam mo namang nangaliway ang asawa mo eh. Bakit ang mga taong walang pakialam sa buhay mo ang tinitira mo? Ang dapat mong birahin si Ali na pumindeho sa'yo. Ang hilig mo magbitaw ng mga salitang pulis kalye, may napatunayan ka na ba sa mga pagbabanta mo, Apple? Kung magsalita ka, napakatapang mong pindeho ka. Kung ako sa'yo, gawin mo yung mga sinasabi mo. Nang makita mo kung sino ang tunay na natapang, ang laki ng taeng nakapatong sa ulo mo. Di mo ba naaamoy yun? Kumalat na at nangamoy. Imposibleng di mo malaman yun na may tae ka sa ulo. Tanungin mo si DR, Cupcake at RCC kung hindi totoo na naikwento at ipinagyabang ni Ali sa kanila yon. Bagamat nagkahiwalay na kayo ni Elsa, hindi mo mabubura sa mata ng Diyos at tao na si Elsa pa rin ang ina ng 4 mong anak. Tumambling-tambling ka man sa galit at inis, ay wala ka ng mukhang ihaharap sa mga dekorbatang mga amaturistang inasar mo at binalahura. Masangsang ang amoy ng pagkatao mo. Ngayon ka mangansyaw sa mga nakakorbata, Apple. Di ba't may korbata na din si Ben Fabian, si DY1, Papa Mike, Romeo, na binira mo rin, di ba? Ang birahin mo yung pumindeho sa'yo at hindi kung sino-sino lang na basta maisip mong pasaringan. Pinagtatawanan ka lang ng mga tao, Apple. Meron ka ng apo, pero isip bata ka pa rin. Kaya pala hiniwalayan ka ni Elsa. At sa totoo lang, Apple, hindi naging maligaya ang buhay ni Elsa sa piling mo. Nakita niya ang tunay na kaligayahan sa piling ni Alibasbas. Ako si Elsa. Wala akong kamalay-malay na nakatakdang mabulabog ang tahimik kong buhay. Kaya naging mapait ang buhay pagraradyo mo, Apple. Doon mo inilabas ang sama at galit ng kalooban mo. Mahusay ka lang mang-uulot at magbintang para matulad sa'yo yung buhay ng mga taong ginawan mo ng istorya. At ang isang mahirap sa'yo, Apple, tamang duda ka palagi sa mga tao. Pansinin mo ang sarili mo kung anong ginagawa mo kapag nasa mga gathering ka ng mga nagraradyo. Lagi ka lang nakamasid sa paligid na animoy may nangyayaring kakaiba. Wala kang tiwala sa mga tao kasi di mo makalimutan ang ginawang pangangaliwa ni Elsa. Wala na si Elsa. Malayo na siya, Apple. Kinalimutan ka na rin niya dahil mas masaya siya sa piling ni Alibasbas sa kanilang pagtago at lihim na relasyon. 30 taon ka sa serbisyo bilang isang pulis. 30 taon ka rin nagtanga-tangahan.
Isa kang wagas na pindeho, Apple. Kaya ka lang nagtatapang-tapangan, para lang pagtakpan mo ang mapait at malungkot na nangyari sa inyo ng dati mong asawa na si Elsa. Bakit di ka na maka-ere ngayon, Apple? Nahihiya ka na ba sa mga tao? Magmaskara ka habang nagraradyo para hindi ka nila makilala. Tingnan mo si Ali, ang husay magdala ng maskara. Di mo ba alam na pinagtatawanan ka ni Ali? Ina, hindi lumot pala. Ito, ulit ko, kapadang. Utang ina mo. Pati yung asawa ni Apple, sabi, titira ko. Hindi paniniwalaan yan. Pag-isip-isip ka. Sige, yan. Ito, ulit ko, kapadang. Utang ina mo. Pati yung asawa ni Apple, sabi, titira ko. Hindi paniniwalaan yan. Pag-isip-isip ka. Inuwayer na walang kamot sa tiyan. Inuwayer na walang kamot sa tiyan. Wala nakakalam mo kay Pico Share na yun. Nagtatakuha ko nakalas na. Wala nakakalam na yun. Wow, pare! Malago ba? Ikaw naman, alibasbas. Bakit mo pa kasi ipinagyayabang na nabarurot mo si Elsa ng 3 beses sa 4C Lodge sa Dasmariñas, Cavite? Na ikwento mo yan kana Cupcake, DR, at RCC, diba? Ano naman ang mapapala mo sa ginawa mong pagbubunyag ng nangyaring sa inyo ni Elsa? Ang kapal din naman ng pagmumukha mo, Ali. Nagawa mo pa ang kausapin sa radyo si Apple. Huwag mo nang i-deny, Ali. Dahil sa ngayon, nahihiya pa si Apple na tanungin sina Cupcake, DR at RCC kung totoo na naikwento mo sa kanila yung tungkol sa inyo ni Elsa. Nadyajahe pa si Apple sa mag-asawang Cupcake dahil biniktima ni Apple ang mag-asawang yan at pinagbibintangang jammer. Pambihira namang wala namang matibay na ebidensya, magbintang napakawagas. Kung ako sa'yo, alibasbas, humingi ka na lang ng tawad kay Apple. At para amanos kayo, ipabururot mo kay Apple yung misis mo. At ano naman kayang mararamdaman mo, Ali, kung masimilyahan ni Apple ang misis mo nang higit pa sa 3 beses? Darating ang panahon, makakarma ka, Ali. Hinudas at ibinenta mo si Elsa at pinindeho mo si Apple. Hintayin mo na lang, Ali, na may magbebenta rin sa misis mo. Ay, putang ina, hindi lumot tayo pala. Sa Hindi ka naman interesado sa gano'n. Kaya kung sumikat na gano'n, kung pangit. Gusto ko pag sikat ko, maganda. Pinapasikat nila ako nang hindi ko alam, go ahead. Lakas ang loob mo? Manggugulo, yawa ka. Sige ngayon, request ka, special request. The LJ, kabayo daw. Kabayong ewan, walang mata. Alam mo yung mga kabayong walang mata? Sa amin, sa Mindanao, pinapatay yun Dahil walang silbi yun Paano ka makakatakbo? Ano yun? Hihilain ka pa? Ginamo ka? Naawa ko sa'yo pero wala Palaula kang atay ka pambiran ka Hindi respeto, hindi ka makakatanggap ng respeto.
Siguro naman, marami ka nang natutunan sa madilim na mundong iniikutan mo, Fidelito Patawe. Bulag ka na nga naging balasubas ka pa. Isa ka ring mapagkungaring lamang lupa sa pulang bunga, Silang Cavite. Walang bibili ng radyong ibinibenta mo. Dahil tulad mo, bulag din ang display ng radyong ginagamit mo. At ngayon ibibenta mo? Buksan ang aking puso at tanging larawan mo. Naghihikahos na ang kabuhayan nyo, diba, MJ? Mas makakatulong sa buhay mo na mag-training ka na lang sa TESDA at mag-aral ka ng physical therapy para kumita ka. Isipin mo naman, MJ, magmula ng isilang ka, bulag ka na. Ilang taon ka na nga ba ngayon? Isipin mo na lang kung gaano katagal na nagsasakripisyo ang nanay mo na alagaan, akayin at pakainin ka, na walang lalo ng kabuluhan ang buhay mo nung magradyo ka at magwalang hiya sa kapwa magraradyo. Sarap mabuhay, lalo na't may lambing. Huwag kang maging social climber, MJ. Kasi hindi bagay sa'yo. Mahirap umakyat ng walang mga mata. Gusto mo yatang dayahin ang mga estilo ng mga kasamahan mong balasubas sa 406? Di uubra na makipagsabayan ka sa kagaguhan nila Abdul, Ben Bulaan, Apple, Double J at Ali. Huwag mo silang gagayahin. Kasi wala kang ng silbi. Mas lalo kang magiging inutil kapag silang makakadaupang palad mo. Hindi naman singgulo tulad ng mga buhay nila ang buhay mo Hanggang sa libingan, Kilalang kilala mo naman siguro si Ali na nakarating na rin sa bahay ng nanay mo dyan sa Pulang Bunga. Hindi ba naibalong sa'yo nila Ali yung tungkol sa naging relasyon nila ni Elsa? Maaaring batid na rin ng kaalaman mo yon, MJ. Kasi may pakpakang balita, diba? Paanong nalaman ni Mike Bravo yung tungkol sa asawa ni Apple at ni Ali? At matagal na palang alam ng mga naging kaibigan ni Ali yung tungkol sa issue na yan. Bago pa man ako lumabas sa programang Tado Asintado. MJ Bulag, Kabayong Bulag, Bitoy, Fidelito Patawe, kaya mo ba ibinibenta ang radyo mo dahil sa naririmarim ka at nalulula sa mga narinig ng iyong mga tenga? Hindi mo ba kayang dalhin ang katotohanan na naging kaibigan mo ang pumindeho sa neighbor mong si Apple? Ben Fabian, Abdul at Apple, panahon na ng pagbabago. Mahiya naman kayo, lalo na sa inyong mga sarili. Hindi magandang huwara ng mga kabataan, lalo na ng inyong mga anak, ang mga ipinapakita ninyong pag-uugali. Tuldukan niyo na ang mga kalokohan at mga pagkukunwari sa likod ng mikropono. Hindi naman makakatulong ang radyo sa mga buhay niyo kung ito ay gagamitin nyo lang sa mga kalokohan, kabalistugan at kagaguhan, di ba? Then, aminin mo at sa hindi, napakalaking pagkakamali ang inyong ginawa sa grupo ng 606. Wala silang kasalanan sa iyo para guluhin mo ang kanilang frequency. Batid ng nakararami na isa kang batikang jammer noong araw. Pero kung kailan ka tumanda, ay doon ka pa nagpahuli. Sa pagkakahuli sa iyo ng grupong ginulo mo, ay lalong nabisto ng mga tao ang iyong kasinungalingan at kabulaanan.
Yan ang ituturo mo ba sa mga apo mo? Abdul, listado na ng mga tao ang inyong mga ginawang mga kalokohan. Bahala na ang mga taong humusga sa iyo. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng mga kaguluhan at ikaw ang dapat sisisihin dahil noon pa man ay madumi na ang takbo ng iyong pag-iisip. Nakaabang ka sa lahat ng mga masasama mong layunin. Lahat pinaghahandaan mo para sa iyong maitim na hangarin. Napaikot at napasakay mo si Ben Fabian. Ganun kakahusay na eskultor at author. Isa kang sadistang satanista, Kuyang Abdul. Huwag sanang tumama sa 4 mong anak ang karmang naghihintay sa iyo. Magtino ka, Apple, para naman magkaroon ng kasaysayan ang salaping ginagastos ng taong bayan sa pagpapasweldo sa iyo. Apple, di pa huli ang lahat. Para ayusin mo ang buhay mo, malapit ka nang magretiro. Pwede pang mabuo ang inyong pagsasama ni Elsa. Kung ang Diyos ay nakakapagpatawad, tao pa kaya? Huwag kang magtapang-tapangan sa likod ng iyong uniforme. Palamuti lang yan at hindi natatakot ang mga tao dyan. Sa mga nakikinig, kayo na po ang bahalang humusga. Hindi po lahat ng tao ay perpekto, ngunit patid natin lahat kung ano ang masama at mali. Kawangis po natin ang Panginoong Diyos noong tayo ay Kanyang nilikha at dapat lang na huwag nating dungisan upang makamtam natin ang wagas na pagiging mabuting anak ng Diyos. Puksain po natin ang masama dahil hindi po iyon ang magbibigay ng kaligayahan, kasaganaan at katahimikan sa ating mga buhay. Ngayon, yung 406 pare, may bumabakbak sa amin dyan. Ayan o, naririnig mo naman eh. Ngayon, pagka nilalagyan ng device ni paring Abdul yan, nawawala yung device na yan. Diba? Nawawala yan. Kumbaga, mangingibabaw yung kay Abdul. Kaso nga, pinitugan niyang ganon, yun, inubad na lang. Go ahead, inubad na lang. Total, mag-access ng kuryente. Tapos yung effort na ginagawa, baliwala. Di yung mas malakas na lang ang maglagay. Go ahead. Go ahead. Kaya nagtampo si paring Abdul sa tropa rito, pare. Sa totoo lang. Tropang 406. Nagtampo eh. Lahat ng gera magkakasama. Mapa-NCC, mapa-pulis. Hingi siya ng tulong nandun. Pero pagka nagkakaroon na ng gera, kanya-kanya eh. Nagtampo. Go ahead. Talagang totoo yan. Nagtampo yung tao. Go ahead. Ako, paring Bruno. Maraming pag-uusapan sa ground ako. Sarap-sarap. Go ahead. Yung mong Pinoy isang araw, ano ka ba? Ito kami noon, ako doon. Go ahead. Kaya nga sumama ang loob ko eh. Go ahead. At medyo nagkasagot kami Tito Ben doon. Okay na. No further, ano tawag dito? Explanation, alaman na. Oo. Kinuhin ko kay Abdul. 5 tilas ka pare, ganyan-ganyan. 5:30, ikaw tawag si pare Abdul. Madali umaga, 5:30 na umaga. Sinagot ko na, alas 8. Akin naman pare, simula ngayon, nagkasayang lang pala ako ng Nasayang lang pala ako ng kuryente. Tatanggalin ko na yung daming device sa 406. Ayun, pinanggalin na yung boses sa dito. Tahimik na nga ngayon doon. Iba na umaandar. Oo. Kaya sabi niya para Abdul, pare tayo na lang, laban na lang natin. Hindi na natin kailangan sila bigyan ng proteksyon.
Go ahead. Sabi kasi ni Tito Ben, sa amin daw nagsisimula ang gulo eh. Oo nga. Nagkaturoan po pala. Oo, sinagot ko. Oo, sabi ko Tito Ben. Nagkakamali kayo yung laban nyo sa 406. Hindi namin laban yun. Laban nyo yan. Palibasa magkakasama tayo at hindi kayo iba sa akin kahit paano dinipensa namin kayo. Tapos sasabihin nyo sa amin nagsimula ang gulo. Mali kayo. Saka magkakasama lang tayo rito pag lamunan eh. Pag asalira, tatlo lang kami naiiwan. Nagsalita ako dun. Ganun pare. Ano pare Bruno? Kaya mo na, napapag-isip-isip niya rin yung Malaysia. Oo. Ano sila SJT pare? Sabi ko, sila Abed, sila Kasi. Kung ito pang andon. Sabi ko, magkakasama lang naman tayo pag alamunan eh. Pagka nagkakaroon ng gera, naiiwan kami si Apple, ako si Abdul. Kasi SJT, hindi ko na natin dinig eh. Andun nun. Pinagtatanggol na ako ng SJT kay Tito Ben. Kaya nga sabi ni pare Abdul, pare, hindi na tayo mag-United 406, United 403 na lang tayo. Tatlo na. Kaya sinabi na ako ni Abdul, pare, kahit sino din sa mga yung laban na lang natin ang pakialaman natin kasi ipagtanggol pa natin, tayo pa pala masama. Sayang lang yung pakikipagdigma natin. Unang-una, hindi ko naman kalaban si Kamadong. Dinipensa lang natin si Tito Ben kaya nagkaroon ng ganon. Totoo naman yun eh. Itong hina ko na to, paring Bruno, nakikisabong ako. Sabi ko kung gano'ng kalakas ang radyo kay Tito Ben, puta, bakbaka na kami sa ere. Nabanggit ko sa'yo, my putres. Kinakanasya ako, ayaw manarin na nahimik na lang yung katas-tas na setup niya. Yun. Go ahead. Bagay siguro talagang tumigil na lang. Kaya mo na. Tayo na lang dito. Tapos, nandun dito Apple nun, nandun kami kila Tito Ben, nabot kami dito Apple. Sabi ni Tito Apple sa akin, si Tito Ben ang gara. Hindi naman niya alam ang nangyayari, magkasalita siya ng ganyan, pinagtatanggol na natin eh, ganun pa siya. Bakit hindi siya mamarinot niya ako? Oo, sumama. Go ahead. Hindi tumabog yung po eh. Hindi naman. Tapos yun namin sinuloy ang kwentuhan dun sa birthday ni Abdul. Basta sinabi na ako ni Abdul, pare, huwag ka nang makigiran ng laban ng iba. Yung laban na natin dito kila Balating, kaya dyan tayo. Sila tulungan natin, ginawa natin laban. Unang-una, yung 606 sila Kabatong maaayos. Hindi naman kalaban talaga yun eh. Oo nga. Saka dinayo talaga si Ma'am Binaon. Siya talaga pakay noon eh. Kasi sino ba nagsumbong na? Si Tito Eli ba? Tito Eli, nabuisit na rin. Nagbenta na ng set. Binenta na lahat ng setup. Napunta na ng Amerika. Para bang, kumbaga, para magkaayos, sinabi yata ni Tito Eli kina Batong. Pero Ma'am Batong, sinugod si Ma'am Benong mahuli, inyeri pang Tito Eli ang nagsabi. Napakaloko. Tito Eli, wala na. Nagbenta na ng mga setup. Nabuisit na rin. Punta na ng Amerika, Tito Eli. Nag-test sa akin. Baka matagalan na daw siya doon. Siguro na ako pahiya dahil nga pati pangalan niya na nakalatgan. Kaya siguro nagbenta na. Tito Eli, maganda pakay. Nagtataka siya ba't nagkaroon ng ganon. Kasi mayroon yung magsasalita ka sa ere. Abot mo ako pa, abutin mo pa rin Bruno ha. Mayroon yung magsasalita ka sa ere. Pagka galit kayo sa tao, huwag frequency idamay nyo. Kung galit kayo sa tao, tao puntahan nyo. Pero, bakit sinamang 606? Wala isipan doon eh. Go ahead, di ba? Yung nagsabi noon, kinain niya yung sinabi niya. Alam mo na kung sino nagsabi noon. Alam mo na. Tapos nasisip pa kami eh. Go ahead, kami na nagpapagulo. Di pinasawa yung device. O parang yung double size. Device mo na lang kakabit ko ba sa 450. Yan. Yung sila, hindi natin pagtatanggalin ko itong boses na itong isa na to. O, sige, device niya na lang yung sarili niya. Ito malakas ang setup niya. Siya na makipagdigma.
Ngayon, yung management to, buwag na ang porosi. Pero yung 416, wala akong pakialam dyan. Kahit sa 416, wala na akong pakialam dyan eh. Kahit sa 416, wala na akong pakialam dyan eh. Ngayon, yung management to, buwag na ang porosi. Pero yung 416, wala akong pakialam dyan. Kahit sa 416, wala na akong pakialam dyan eh. Kahit sa 416, wala na akong pakialam dyan eh.